umatake ang United States of America sa Iraq at pinangangabahan ang mas malaking kaguluhan na aabot sa World War III. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kaya nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Iniulat ng The Guardians, ibinalot ng Iraq na pangunahing sanhi ng kaguluhan ang presensya ng United States matapos mamatay ang 3 sa drone attack. Ayon sa militar, ang tuwirang pamamaslang sa 3 miyembro ng Iranian-backed Kataib Hezbollah militia sa Baghdad ay nagdadala ng panganib sa lumalawak na konflik. Sinabi ng militar ng Iraq noong Huwebes na ang presensya ng US militar sa Iraq ay naging sanhi ng kaguluhan at dapat itong tapusin matapos ang pagtutok ng US drone sa isang sasakyan sa Baghdad na pumatay sa 3 miyembro ng malakas na Kataib Hezbollah militia. Si Yehia Rasul, tagapagsalita para sa pinuno ng mga pwersa ng militar, ay inakusahan ang United States ng pagpapatupad ng tuwirang pamamaslang sa pamamagitan ng airstrike sa gitna ng isang residential neighborhood sa Kabisayaan, Baghdad, na walang paggalang sa buhay ng sibilyan o international na batas. Sa pamamagitan ng gawain ito, binabantaan ng mga pwersa ng Amerika ang kapayapaan ng sibilyan, nilalabag ang soberanya ng Iraq at iniuukit daw ang kaligtasan at buhay ng mga mamayan doon. Sa pag-angkin na ang misyon ng United States ay lumiliko ng mas malayo mula sa mga layunin nito sa Iraq, sinabi niya na ang trajectory na ito ay nagtutulak sa gobyernong Iraq na lalong magtapos sa misyon ng koalisyon na ito na naging sanhi ng kaguluhan at nagbubulid sa Iraq sa siklo ng konflik. Ang United States ay nasa kasalukuyang usapan, pag-uusap sa mga opisyal ng Iraq tungkol sa kanilang patuloy na presensya. Ngunit ang atake sa Baghdad na ginawa ng walang anumang pagsang-ayon ay magiging mas mabigat ang usapin na ito. Si Qasim al-Arahi, tagapayo sa seguridad ng Iraq, ay nagsabi na ang atake ay isang duwag at kahindik-hindik na gawain na naglalayong tirisin ang soberanya ng Iraq. Dagdag pa niya, mayroon ang gobyernong Iraq ng malinaw at explicit na desisyon na tapusin ang misyon ng International Coalition sa Iraq. Sa loob ng parlamento ng Iraq, mas lalong dumadami ang mga panawagan para sa isang malinaw na petsa ng pag-withdraw. Ang atake noong Miyerkules ay nangyari sa pangunahing daanan sa Mashtal neighborhood sa silangang bahagi ng Baghdad. Sinabi ng United States na ito ay tumutok at pumatay sa isang komandante ng Kataib Hezbollah na responsable sa pag-atake noong Enero 27 sa isang base ng United States sa Jordan-Syrian border na nagresulta sa pagkamatay ng 3 sundalo ng United States at pinsala sa marami. Noong nagdaang linggo, isinugod ng United States ang mga B-1 bomber mula sa United States at pinaputok ang 85 na site ng Iranian-backed militia sa parehong Syria at Iraq na inuulat na pumatay ng 40 na katao. Sa oras na iyon, sinabi ng US Defense Secretary Lloyd Austin, ito ang simula ng aming pagtugon. Noong Martes, pinumba ng Israel ang Shuirat Air Base at ilang lugar sa labas ng Homs, Syria. Sa isang pahayag, sinabi ng United States Central Command na kanilang tinanggap ang responsibilidad sa pagpatay sa Baghdad at sinabi na walang mga palatandaan ng collateral damage o sibilyan na nasaktan sa mga oras na ito. Ang airstrike ng United States sa gitna ng Kabisayaan kumpara sa medyo malayo na mga depo ng ammunisyon ng milisya sa Syria ay malamang na masusuring pinakamapang-ahas na pagpasok sa soberanya ng Iraq mula nang pumayag si Donald Trump noong Enero 2020 sa Baghdad assassination ni IRGC Quds Force Head Qasem Soleimani at Kataib Hezbollah leader Abu Mahdi al-Muhandis. Ang issue ay kung ang mga atake ay magpapahina sa milisya o halip ay
magtutulak sa kanila sa isang bagong yugto kung saan kanilang susubukan ang atake sa mga US base sa ibang lugar kabilang na ang Kuwait at Jordan, na kung ating makikita halos karamihan sa Middle East ay may base militar ang United States. Ano na lang ang mangyayari kapag aatakihin ito ng Iraq? May posibilidad na madadamay ang maraming mga bansa at magkakaroon ng mas malaking conflict at maraming buhay ang mawawala. Kaya naman, nawa ay hindi ito mangyari. Nawa ngayon pa lang ay hindi na ito lumala. Mateo 6 verse 34. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Mga kaibigan, huwag nating alalahanin ang mga problema natin kinabukasan, sapagkat tayo magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Anuman ang mangyari, naniniwala akong hindi niya tayo pababayaan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at kumapit tayo sa kanyang mga pangako mula ngayon at magpakailanman. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal sa amin, na bagaman kami, Panginoon, ay bumibitaw na sa amin pong pagkakakapit sa inyo. Kami po'y lubos na nagpapasalamat na kayo po'y mahigpit na kumakapit sa amin at ipinapakita po ninyo, Panginoon, ang inyong pong kagandahang loob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong patuloy na pagmamahal sa inyong mga anak, at salamat po, Panginoon, dahil minamahal niyo po kami katulad ng inyong pong pagmamahal sa aming Panginoon sa Kristo. Tulungan kami, Panginoon, na maging tapat at laging kumapit sa inyong mga pangako mula ngayon at magpakailanman. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.